Joy Belmonte. Lahat po yan free pinapamigay. Lahat po yan ay binibili ni Mayor Joy mula po sa ating tax. So mula sa ating tax, binabalik namin sa inyo. Libre lahat, pati training. Okay? Tapos, po ay gawa sa lumot ng puno na mula pa po sa bansang Germany. So yan po, binili rin po ng ating mayor kasi nga po, ang urban farming ay project niya po talaga, mahal niya po ang project na to. Kaya nakafocus din po siya dito. And hindi lang po yan na makukuha niyo ng libre. Of course, ayaw rin po niya na nagugutom ang kanyang constituents, ang mga kanyang mahal na mga Q-citizens. Nagpadala rin po si Mayor ng inyong breakfast and lunch. So, nandyan po yan. Complete package po talaga. Kasi ganito po talaga ka-importante kay Mayor ang joy of urban farming. Okay? Libre ang technology, ang mga kaalaman na ibibigay namin sa inyo. Later on, libre rin po itong mga kagamitan na ibibigay namin sa inyo. And may food pa kayo pag-uwi. Di ba? Ang dami. Daming libre, no? Libreng kaalaman, libreng kagamitan, at libreng breakfast and lunch. Hindi po kayo uwing gutom. Kaya hindi kayo magmamadaling umuwi. Yan lang kayo, makinig lang po kayo sa amin. Okay? Okay, may assessment tilanan po ang inyong focal person dito sa district ko. Ngayong umaga, kasama ko rin po iba't ibang focals ng district. So, sinamahan nila ako kasi hindi sila available sila today. Kaya thankful ako na may papakilala ko sila sa inyo ngayong umaga. Si Sir Gregorio Toscano po, siya po ang focal person ng District 1. Malawak po ang District 1. Ilang barangay na nga ikaw, sir? 37 barangay po ang District 1, di ba? Eh tayo pa sa District 2, ilang barangay nga tayo? Ilan po? Ilan po? Ilang barangay po tayo? Nakadiri nyo alam? Ay, 5. Ma'am, ano po yung 5 barangay na yon? Okay. Okay. Yun po ang ating 5 barangay. Si Sir Mario Sige naman po mula sa District 3. Sir Mario, ilang barangay ikaw? 37 din, dami. Opo. And then, andito rin po si Ma'am Irene Maynigo. Mula naman po siya sa District 6. Yan, si Ma'am Irene. Si Ma'am Irene, ilan po ang iyong barangay? Yan siya. Ang District 6 po, malaki din pong lugar yan. Kaya lang, katulad natin dito sa sa District 2, kakonti tayo pero malalaki ang lugar. Kasi sila po, maliliit na yan. Maliliit na yung kanilang Yan po kasi yung mga unang-unang mga distrito. Yan, katulad yung District 1. Okay? So, yan. Nagpapasalamat po ako kasi nasamahan nga ako ngayong mga ganitong aking mga kasamang focal person. Okay? Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Yung kanina, kailangan na po namin ng 4 na participants para po sa pagpupunla. Okay? Lagi na po kayo. Ibubuhos nyo lang po yung, ito po yung sinasabi ko sa inyong pitmos, gawa sa lumot na mula sa Germany. Ito po, ibubuhos nyo po dyan sa ating seedling tray. Tanggalin lang po, durugin lang po yung mga buo-buo. Kailangan po lahat ay madurog. Sige, pakibuhos na lang po, pakilagay ng ating mga seedling tray. Isa pa po. 2 po kasi malaki po yung seedling tray. Ayan, sige ma'am, pakibuhos. Ito na po, sir. Meron na po ito. Ito po yung mga buto, mamaya bibigyan po namin kayo. Okay, meron po tayong available na mustasa, sitaw, at saka ayon lang po pala. Ito lang po yung nadala namin. Sa ngayon po kasi, marami po talaga tayong buto na binibili ni Mayor. Kaya lang, inuubos lang po namin yung stocks and parating na po yung bagong procurement. Ngayon po, kapag po kayo ay nagagawin ng City Hall, alam niyo po ba yung corner Kalayaan, yung may nagtitinda ng mga prutas? Pasok lang po kayo sa block na
gate, yun po ang opisina namin. So, anytime, pwede po kayong humingi doon ng buto. Lalo na po pag dumating na yung mga iba pang buto natin na ampalaya, talong, okra, kamatis, pipino, kalabasa. Yan. Anytime po, punta kayo doon, hingi po kayo ng buto. Nagbibigay po tayo ng buto doon everyday. Ha? Pag nagpupunta po kayo sa may table po talaga tayo doon para sa ating mga, sa inyo po na humihingi ng buto na gustong magtanim. Okay? Wala po. Walk-in lang po kayo doon, pasok lang po kayo doon. Okay? So, di ba, di nyo alam. Tagal-tagal na doon, napakatagal na po. Kaya importante po yung ganito na meron tayong imbitasyon. Yan, kaya nga nagpapasalamat po talaga kami kay Laura Belolano na na-invite kami para po yung mga kaalaman or yung mga ganitong programa ay naipaparating namin sa inyo. May na-share din po yatang program sa inyo kanina si Sir John about sa youth or iba pang programa natin dito sa Quezon City, di ba? O yun po. Yan. Yun ang sinasabi ko naman kay Ma'am Den kanina, kapag may grupo na po kayo dito, yun ma'am, magbibigay rin po kami ng iba pang kagamitan. May malalaki na po tayong kagamitan, drum, net, yan. Tuloy-tuloy po yun. Basta usapang urban farming, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-alalay sa inyo. Yan, sige ma'am, pakipuno lang po. Gumagamit po tayo ng pitmo sa pagpupunla kasi ito po ay napakataas ng germination rate niya. Nasisiguro po natin na itong ginamit nating media ay nakakapag-hold po talaga siya ng moisture. Importante po na laging moist po yung media kasi ito pong buto, pag natuyuan po ito, hindi natutuloy yung pagbuka niya. So, dapat po laging basa. Napag-aralan naman natin, no, nung elementary tayo, yung itsura ng seed, paano siya lumalaki. So, ganun po. Kaya ito po, kaya kailangan pang mag-import ni Mayor ng pitmos para nga po, siguradong mabuhay yung buto. Kasi sayang naman po kung magtatanim kayo tapos hindi siya mabubuhay. Napakadali pong mabuhay dito sa pitmos nitong mga buto na ilalagay po natin. Kaya kailangan lang po, after niyan, lagi lang po siyang moist. Ma'am, ito po yung buto. Ay, sir, pwede ako. Ito po yung mga pandigan. Yan, pakikainan lang po. Ayan, sige po. Nadinan niyo na po yan. Isa pa. Yan. Yung may kulang pa po, pakipuno lang. Sir, dito po. Isang question. Sa pabero. Yan, pag ganito po, wala nang masyadong nalalagyan. Ayan, okay ng press na po nila. Yan, pwede na po natin yan lagyan ng buto. So, yan na. Okay na po ito, perfect na. Hindi masyadong masikip, hindi masyadong maluwag. Yan. O, akala nyo matatapon. Ito po yung buto.
Kayo ma'am, ano na po, pakicheck na po kung okay na yung siksik niyan. Yes po, isa-isa lang. Okay. Okay po. Opo, pag okay, pwede na lagyan ng buto. Isa-isa lang Yan. kada buta. Sa paglalagay po ng buto, mami mo ka po. Halos ipatong mo lang kasi maliit lang yan eh. Ilayo natin ang Yan, harap ka ma'am yan. kasi yung electric pa eh. Opo. Sa paglalagay po ng buto, isa-isa lang, dahan-dahan. Yung sa sitaw, walang problema kasi malaki yung buto. Pati, ma'am, pahiram nga po yan. Ma'am, pahiram po. Ito po, nakikita niyo po ba yung buto? Ito po ay buto ng mustasa. Sobrang liit. Diba? Yes. Ito po pwedeng isa o pwedeng dalawa. Pero wag lang po sa sobra doon. Hanggat maaari nga po sana isa lang. Kasi para habang lumalaki po siya, hindi sila nag-aagawan. Katulad dito, yung sitaw. Yan po. Pero sa probinsya po ay, yung sitaw hindi na po yung pinupunla. Dito lang po sa atin, pinapakita namin sa inyo for demonstration. Sa probinsya po, direct po yan. Direkta nilang tinatanim po yan sa mga probinsya. Sige po, pakilagyan na lang po bawat isa. Yan. After po niyan, pag nalagyan na po lahat, babasahin po natin yan, imomoist na po natin yan para siguradong magbubukas po yung buto. Kailangan makaramdam na po siya ng basa. Pag hindi po kasi nakaramdam ng basa ang buto, hindi po yan bubuka. Hindi po lalabas ang mga dahon niyan, pati mga ugat, hindi po siya mabubuhay. Ang buto po kasi ay may buhay din. So ang buto po, hindi po yan pinapaarawan. Halimbawa, nakahingi po kayo sa amin ng buto kasi minsan po sa City Hall, tatlong klase po ang binibigay namin dyan lalo na kapag dumating na po yung ating mga stock ng buto. Tatlo pong ganito ang binibigay namin sa bawat tao. Hanggat maaari po, itanim nyo na kaagad o i-share nyo sa kapitbahay nyo. Kasi ang buto po, may buhay po yan. Pag pinatagal nyo po yan na nakaimbak, lalo na naiinitan, natutuyo po. Natutuyo. Or kung gusto nyo naman, ilagay nyo po siya sa malamig na lugar. Sa rep, tapos o kaya sa fridge lang. Or kahit hindi naman sa ano, basta sa malamig, huwag nyo pong paaarawan. Ilagay nyo po sa garapon, kung gusto ninyo, basta huwag pong maiinitan. Halimbawa, gusto nyo pong i-share, ibigay, uwi ng probinsya, hanggat maaari, ibigay nyo na kagad. Kasi po, ito, mataas po ang germination rate, mataas po ang buhay na, ang kasiguraduhan na mabubuhay po ang buto na binibili po ni Mayor Joy Belmonte kasi imported nga din po siya. Ang nagiging problema po, pagkahingi ninyo kung saan hindi nyo pa po tinatanim. Kailangan po yun itatanim kaagad hanggat maaari para mabuhay. Kasi po, habang tumatagal siya, tumatagal, yung germination rate niya na bumababa ng bumababa. Okay? So, nawawala, natutuyo na siya na natutuyo hanggang sa hindi na po siya mabubuhay. So, ganun po. Nalagyan na po lahat. Hindi, isa nga lang kasi nga pangkukul Hindi kaya ma'am, hindi kita. Sobrang liit, no? Sobrang liit. Ganyan din po kalaki ang buto ng pechay. Napakaliliit. Oo. Ganun lang. Opo, ganun. Tiyaga lang po Pwede naman talaga. isang ganon. Oo. Ang mangyayari po kasi yan, pag hindi nyo na inisa-isa, halimbawa, nalagyan niya ng 5, ay nabuhay yung 5. Tapos wala-transplant na kayo. Yung mga ugat, nagdikit-dikit na. Pag hindi na napuputol na. Opo. Pag na-expose po kasi ang ugat sa araw o sa hangin, yung tendency pong mabuhay yung halaman, mahirap na. So hanggat maaari, gusto natin, ito. Pwede po na minsan yung Yan. Dapat po yan, pagkatapos ng 2 linggo, ganito na po siya. Ilang dahon po yung nakikita niyo? Ilang dahon po? 5. Ayan. Pag ganito na po yung dahon, ready to transplant na ito. Pag nakakita po kayo ng 2 pa lang, hindi pa po yun yung dahon niya. Ang true leaf niya po, yan na nasa ibabaw. Yes. Yan na po. Ganyan na po kayo magta-transfer. At dapat po ganito siya. So imagine nyo kung 5, katulad nito, ganito po yan, no? Ayan, ang dami. Kayo rin po, mahihirapan. Diba? Mapupunit na yung ugat niya. At pag ang kagandahan po, pag isa lang, magbabutas lang po kayo dun sa paglilipatan ninyo, lagay nyo na siya.
Ganyan, kasama po yung kanyang pit moss. Ganun po siya kaano. Sa pagka-transplant po, yung lupa po na gagamitin nyo, hindi po yung loam cell na bibili sa palengke ha. May kasama po dapat yan na compost. May kasama po dapat yan na carbonized rice hull. Dapat po may rice hull din. Kasi yung lupa po na inaano, mas maganda nga po kung magko-compost kayo sa bahay. Alam niyo po ba yung composting? May mag-practice po ba ng composting dito sa inyo? Wala. Ang pag-composting ganito lang po. Kung meron po kayo dyan ng brown na lupa, yung clay, lupa, tapos yung inyong mga food waste, pinagbalatan, and lupa ulit. Patong-patong lang yun. After 2 to 3 months, pwede nyo na pong gamitin yun. Yun po ang inyong compost na fertilizer din po yun. Yun po, pwede nyo nang gamitin, idagdag doon sa nabibili nyong loam soil. Pero kung yung binibili nyong loam soil ay yun lang at gagamitin nyo sa ganito, may hirapan po yung tanim nyo na lumaki. Wala po kasi siyang katama. So, ganun. In-encourage din po namin kayo sa inyong bahay-bahay na yung mga waste, mga pinagbalatan ng prutas, gulay,